Kidlat News Updates. Nga balita ngayon, rebelde sa Antique wala nang mapagtaguan, sumuko na, panawagan ng militar. Pagkakaisa sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, tiniyak ng AFP at mga retiradong general. 400 special health centers sa buong bansa inamin ng DOH na hindi nagagamit. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 1st Infantry Battalion ng Philippine Army sa natitirang miyembro ng New People's Army o NPA sa Antique na sumuko at mag-avail ng programang End to Local Communist Armed Conflict o LCAC. Ayon kay Lieutenant Colonel Jekyll Dulawan, commander ng 61st IB, si Julius Segundera Morga alias Tonton mula Barangay Igparas, Sibalom, ang tanging natitirang rebelde sa lalawigan matapos ideklara itong insurgency-free. Dagdag pa niya, Kalaking difference pag siya gumaba at matulungan natin siya, makasama niyang family niya, mabuhay ng peaceful. Magtulungan tayo, whole of nation approach. Isa lang ang gusto na natin na makamit ang tunay na kapayapaan. Kasi sa tunay na kapayapaan, mas madali nating makamit ang tunay na development na yun naman yung inaasahan nating lahat. Nakatalaga si Morgas at Tapas Capiz at may ilang natitirang kasamahan. Tiniyak ng militar ang kanyang seguridad at tulong sakaling siya ay magbalik loob. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong Martes na nananatiling solid at disiplinado ang hanay nito sa kabila ng mga isyong ipinupukol sa pamahalaan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, walang nagaganap na destabilization plot at ang mga kumakalat na balita ay bahagi lamang ng disinformation campaigns. Giit niya, nakatuon ang AFP sa pangunahing tungkulin nitong protektahan ang mga mamamayan at siguruhin ang Estado. Samantala, binigyang diin ng Association of Generals and Flag Officers o AGFO na binubuo ng mahigit 1,000 retiradong general na hindi sila kasali sa anumang panawagan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mananatili silang tapat sa konstitusyon. Umamin ng Department of Health o DOH na 400 sa 600 na itinayong special health centers sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP ay hindi nagagamit dahil sa kakulangan ng health personnel. Sa plenary debates ng 253 billion pesos na panukalang budget ng DOH para sa 2026, sinabi ni Akbayan Representative Chel Jokno na tanging 200 lamang ang gumagana sa kabila ng bilyong-bilyong pondong inilaan. Nilinaw naman ni Bataan Representative Albert Garcia na walang ghost facilities. Ngunit maraming LGU ang bigong makapaglaan ng pondo para sa mga doktor at midwife. Nagsimula ang HFEP noong 2008 upang palawakin ang access sa serbisyong pangkalusugan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.